Ikaw hindi ka marunong mag-promispeto eh. Di ba? Bago mo invoke yung public trust, public office is a public trust, tingnan mo sa sarili mo if you are competent enough to exercise that trust. Eh di, ayaw mong igalang eh. Ba't Office of the President ang pinatawag nyo? Wala po bang Notice of Disallowance sa mga OGCs? Napakarami. Sa mga opisina ng Mayor, Gobernador, AFP at saka yung PNP. Yun ang sinasabi ni Marcoleta ditong paulit-ulit. If we want a standard to be imposed to a certain office or department, dapat pantay-pantay. Hindi lang sa isang departamento o in this particular instance is the Office of the Vice President. Dapat sa lahat. Kaya ko nga pinakita ito sa inyo, yung mga di umano, mga pagmamayari o wealth is simply saying na itong si Abante ay double standard na congressman. Kaya na lang, pati dito, sinasabi ngayon ni Marcoleta, pati doon sa pag-judge ninyo sa Office of the Vice President, double standard kayo. Bakit yun lang ang pinupunan ninyo? Ang daming may confidential funds, ang daming ganito-ganito. Even the Office of the President may confidential funds. Nagbigay kayo ng courtesy sa kanila. Bakit dito sa Office of the Vice President, which is, yan naman lagi ang ginagawa ng bawat gobyerno. Matagal na ho, nagkakaroon ng kertesiya. Bakit po nagkaganon? Eh dati naman hindi po kayo nagtatanong o gawa-gawa na lang o sinadya po ninyo ngayon. Sapagkat kung tutuusin, parang may immunity eh. Dahil nga doon sa tradisyon eh. Wala naman tinatanong noon eh. Maliban lang ngayon. Ngayon lang kayo naglulundag. Yung sinasabi nga natin, nagdadadamba kayo, halos nag-aagawan kayo na kayo ang mauna. Ayaw na po nila ng mga naglulundag. Naggigit-gitan kayo. Gigil kayo. Na magtanong. Di ba? Ikaw hindi ka marunong mag-promispeto eh. Di ba? Bago mo invoke yung public trust, public office. So, ayan yung sinasabi. Ang problema kasi, kaya tuloy, ayan. Ito mga kababayan, ito ipapakita ko lang sa inyo. Napaka-importante nating maunawaan ito eh. Napaka-importante nating maunawaan po ito. Kasi, alam niyo kung bakit? Eto. Since you are a bishop, you are a bishop of a Christian church, I will use yung mga karapat-dapat sa iyo. The same judgment that you are doing with the office of the Vice President is the same judgment that I'll be using against you, Mr. Bishop, Congressman Abante. Eto. Ba't ko nasabi? Ito yan, Sabi nga dito sa Matthew 7 verse 2, for in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured against you. Gusto mo, di ba? Ito ang ginagamit mong panghusga sa Office of the Vice President. Yung wealth, yung ginagamit ba ng tama yung pondo ng bayan, the same judgment I will use against you. Since you pretend to be the bishop and pastor of such church, I will use the same to you, Mr. Bishop. Bakit? Sabi po ng Biblia for in the same way you judge others, you will be judged with the measure you use. It will be measured to you. Ibig sabihin, pinupuna mo sa paggamit ng pondo ng taong bayan ang Office of the Vice President. Now, the same way people are judging you. How are you using your budget as a congressman? That's the question. The same question I will be asking to you right now. Ginamit mo ba ang pondo ng ng iyong opisina bilang public official para sa mga constituent mo? Second, ginamit mo ba ng tama yung ikapo ng iglesia mo? Hello? Bishop? Hello, Bishop? Tatanong ko siya ito, Bishop. Dalawa Ulitin ko
the same judgment that you are doing with the office of the Vice President is the same question I'll be asking you right now. Ginamit mo ba ng tama ang budget ng opisina mo sa Congress? Pangalawa, the same judgment. Ang lakas nyo makapon na kay Pastor Kibuloy tungkol sa kanyang wealth. I will ask you the same question. Saan mo ginagamit ang ikapo ng iglesia mo? Remember, there's a big difference between you and Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, yung wealth niya, nandun ginagamit para sa buong iglesia. As a matter of fact, you would never, wala pa akong nakita na talagang naging extravagant siya sa personal na gamit niya. Paano yung aeroplano? Paano yung ginagamit niya yung para makapunta siya sa kabilang church na mabilis. And again, paulit-ulit ko sinasabi to. I am not promoting and saying that Pastor Kibuloy doctrine or faith is true. Never kong sinabi yan. Hanapin nyo sa lahat ng live ko, never kong sinabi yan. I never promoted yung kanilang doctrine because I have different understanding on their doctrine. Second, never ko din pinromote ang religion nila o ang KOJC. Never. Hanapin mo sa lahat ng live ko, wala. What parang pinaglaban ko sa kanila, ang vlog natin sa kanila, it's the treatment of the government bilang ordinaryong Pilipino. Pinaglaban ko not their religion, pero yung karapatan nila bilang Pilipino. Karapatan ng isang tao na siya po ay inosente until proven guilty. Saan ko nakita yan? Nasa batas natin yan. A person is innocent until proven guilty. So I will fight for every person na ina-accuse at sinasabing guilty na kaagad without the court saying to them na guilty sila. Why? Because our law says sila po ay inosente pa rin hanggang ngayon. Unless magkaroon sila ng conviction. Yun po ang pinaglaban ko kay Pastor Kibuloy at yun din ang pinaglaban natin sa KOJC. It's not about religion. Now, tulad ng sinabi ko, ang laki ng difference eh. Si Pastor Kibuloy, kung makikita ninyo, yung mga extravagant sa kanila, yung kingdom nila, yung prayer mountain nila, which is sino gumagamit? Siya lang ba mag-isa na gumagamit nun? Silang lahat. Ibig sabihin, their tithes o whatever they do, whatever their rules and regulation, kasi pinupuna sa kanila yung pagbebenta ng mga church member, problema na nila yun. As long as ginagamit, not just for Kibuloy, ginagamit yun sa lahat ng members. Yung eroplano nga, di ba, saan ginamit yun? Para sa bayan, kay Pangulong Duterte. Sa kampanya niya. Sa ibang mga politiko, pag meron silang social service, dun din ginagamit. Ibig sabihin, not for personal use. Wala naman ako nakita naka-Rolex si Pastor Kibuloy. So far, wala ako nakita, ha? Magandang sasakyan. Saan ba ginagamit yun? Ginagamit lahat ng kanilang mga workers yun. Yung mga sasakyan na yun. Nakita nyo ba, may bus pa silang mas maganda pa dun sa talagang alam mo yung pang mga bus na mga artist, mas maganda pa dun. Saan ginagamit? Pag meron yung workers nila. So whatever nakukuha nila sa church nila, ginagamit nila sa kanila. Tanong. Ikaw ba, bishop, yung iyo bang ikapo, ginagamit nyo sa kapakanan ng buong iglesia? O baka naman sa kapakanan ng sarili nyong display? Ako nagtatanong lang po ako sa inyo, ha? Bakit?
Kung meron tayong Republic Act 6713 Section 4, kung ikaw ay isang public official, ganito ka dapat. Meron din po niyan. Saan po? Kung ikaw ay pastor, kung ikaw po ay bishop po siya Ibig sabihin po ng bishop, medyo pagkaalam ko, meron kang nasasakupang mga iba't ibang mga pastor. Mas mataas ng konti ito sa pastor Di ba? Kung merong Republic Act para sa mga congressman at mga public official, kung may Republic Act 6713, meron din po pagka ikaw ay church leader. Alam niyo ho ba yun? Alam niyo ho ba yun? Pag ikaw ay isang church leader, meron din po dapat pamantayan. Papakita ko. Ayan. To the elders among you, I appeal as a fellow elders and witness of Christ's suffering. Ayan nakasulat dyan Watching over them. Ayan. Ayan yung mga ipapakita ko lang Nakalagay dyan. Not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Not lording it over. And being example to the flock. Yung pagdi-display po ba ng inyong kagarbuhan, yan po ba being example to the flock? Di ba po, dapat sensitibo ho tayo? Hindi, ito lang simple lang naman ito Di ba dapat kung tayo ay isang pastor, para tayo ay makarelate sa mga congregation natin, di ba dapat magpakita tayo ng humble na pamumuhay? Magbibigay tayo ng example sa ating flock. Nakasulat po yan Di ba? Ito pa. Baka sabihin nyo, ayan Ayan, nakasulat dyan nakasulat pa sa baba not quarrelsome. Yung ginagawa nyo po ba doon sa pambabara kay Marcoleta? Nakasulat po dyan He is trustworthy, saying whoever aspires to be overseers. Ibig sabihin yung mga, parang ito yung sa mga church leader. Ganito dapat ang katangian mo. Faithful to his wife. Naku po, patay. Self-control. Naku po, patay. Respectable. Naku, yari na. Not violent but gentle. Nako, yari ka. Batla, para atang opposite lahat. Not quarrelsome. Nako po, Bishop, you're not just a congressman. Remember, you are a bishop and I rebuke you. Kala mo bakit nagagalit ka pag nire-rebuke ka? Porket bishop ka, wala nang karapatan ng tao na i-rebuke ka, ganon? Ano ba nakasulat dito? Not lover of money. Hello? Ano masasabi sa'yo ni Abalos? Ikaw talaga. Ikaw talaga. Not a lover of money. Mga kababayan, tanungin ko po kayo. Tanungin ko po kayo. Ang mga video at picture. Yan po ba ay not lover of money? Kayo po ang sumagot. Hindi ko huhusgahan si Bishop. Kayo na po, mamamayang Pilipino ang sumagot. Is it not lover of money yung ganyan? Kayo. Eto pa. Baka kala nyo tapos na. Bakit to ba importante yan? Kasi nga ito Ito ang pinaka-importante sa lahat. Since you are a bishop, you are the leader of your flock, you are the leader of your congregation, ano dapat ang gawin mo? Ayan. You should be Christ-like. Remember, ano ba ang ibig sabihin ng Christ-like ka?
in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Pareho dapat kayo daw. Diba? Kasi nga si Pablo sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Kasi leader si Pablo dun yun ang sinasabi niya. O ano po ba si Kristo? Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Yesus, even if in very nature God, pwede sana siyang dumating ng bonggang-bongga. Pwede sana siyang dumating with all the angels. Kaya niya i-command yun. Why? He is God. Very nature, God. Paano ho siya na pumunta sa lupa? In a very humble way. Pinanganak siya sa manger kung saan yung mga hayop na andun. That's the example of being a humble person. Ayan o. He did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing. As in, wala. By taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death and even death on a cross. Alam niyo ho ba, nung panahon na yan, ang pinakamatinding parusa ay yung ipako sa krus. Yan po ang parusang ibinibigay sa mga kriminal. Sabi nga, kasi nung panahon na yan, maraming ways nung namamatay. Okay? Parusa. Yung iba nga, they are even proud na mapatay ng ibang paraan bilang may honor. Ganun ang gusto nila, by the sword sila namamatay with honor. Okay? Pero pag ikaw ipinako sa krus, yan ang pinakamatinding nakaka-humiliate, nakakababa. And yet the Lord Himself ay nagpasagmit dyan. Ganon. Pinanganak ang Panginoong Hesus in all humility. Namatay ang Panginoong Hesus with all humility. Kasi nabuhay din siya with all the humility. And church leaders should be like that. Hello? With all humility, walang pagpapakita ng kagarbuhan sa buhay. Kung merong code of ethics ang mga public officials, meron din po ang mga church leader. They should follow Christ the way He lives, He was born in sa kanyang pagkamatay. Tanungin ko kayo mga kababayan. Do you think Bishop and Congressman Abante ay ganito mabuhay? Kayo po. Kayo po ang tinatanong ko mga kababayan. Hindi ko po siya uhusgahan. Bakit? Ayoko matulad sa kanya. Kaya nga po, pinipresenta ko lamang sa inyong katotohanan ng legal na nasa batas natin at ang kanyang tinuturong Biblia, ipinapakita ko din sa inyo. Dalawa ang pinakita ko sa inyo. Doon sa dalawa na yon, sinusunod niya bang pareho yon? O hindi? Hindi, di ba? Ako nagtatanong lang. Sinusunod niya po ba yon o hindi? Kayo ho ang magsabi.